Kumusta kayo mga guys? Narito ulit tayo ngayon at balik tanaw po tayo sa ating nakaraang video na kung paano magpalaki ng aloe vera. Ito na po yung aloe vera na aking inalagaan noon. At marami na po siyang nakuhang mga tangkay. Tulad po nito mula dito. Tuwing isang linggo o kada isang buwan kumukuha ng dahon. Ito po yung mga kinukunan niya ng dahon at ginagawa po itong pinakang shampoo o pinakang pangpahid sa ulo para yung buhok ay lumago. Yan. At mataas na po yung pinagkunan niya. Ayan. At ngayon sa bawat kuha niya ay lumalago rin po yung mga dahon ng ating aloe vera. Tulad nga po nito, itong isa pinagkunan din po ito. Ito po yung blinag natin na nasa ngayon ay nasa 260 views na pinagkunan natin ng aloe vera. Kung noon ay malaki, sa ngayon mas lalong malaki mga guys. At marami nagtatanong bakit mayroong bato, no? Bakit mayroong bato ang ating puno ng aloe vera? Nilagyan po natin yan ng bato. Papaliwanag ko sa inyo ng husto. Kasi yung bato po, yan po ang nagbibigay ng pinaka-fresh o fresh sa kanyang ugat. At ngayon po marami nga pong anak. Ayan, mga anak niya. Yan po yung mga anak niya. Kahit po may bato ang ating aloe vera, tutubo pa rin yung mga anak niyan, mga kikis. Yan. Kaya yung itinuturo ko sa inyo na dapat kapag naglagay kayo ng aloe vera sa isang paso, sa pinaka ibabaw lagyan nyo po siya ng bato. Ano po? Ayan, kasi laki ng braso natin yung aloe vera, di ba? Ayan, sinlaki ng braso. Ayan yung braso ko. Kung gusto nyo pong lumaki ang aloe vera nyo ng ganyan, at ito po ay nakakanlungan lang po ng mga dahon-dahon na yan, oh. Yan. At ang araw nakatutok naman dito. Mas maganda po yung aloe vera na arawan ng kaunti. Yung may kaunti ring lamig, yung mga ito, mga puno-puno, para lumaki po ang ating aloe vera. Ito, napansin nyo po ba itong isa na to na pinapakita ko sa inyo? Yan. Kung napansin nyo po yan, ayan yung braso natin, ano? Ayan. Kung gaano kalaki braso natin, ganyan kalaki ang kanyang tangkay. Dahil alaga siya. At yan po, hindi ko inaabunuhan yan. Kasi pag inabunuhan natin yan, malulusaw ang ating dahon. Ang ginagawa ko lang po dyan, dinidilig-diligan. At ito nga po yung bato. Bakit may bato ang ating aloe vera? Yan yung bato. Malalaki ang bato natin na inilalagay para mas matatakpan niya yung mga lupa. At siyempre kailangan alagaan natin na huwag lalanggamin ang ating aloe vera, kasi kapag nilanggam ay maaaring magkaroon ng problema at magkaroon ng mga patsi-patsi
Tulad nga po nito, may patsi-patsi dito. Mga kinagat po ng langgam yan. Ingatan po natin na may langgam ang aloe vera natin para hindi siya magkaganito na nababali ang tangkay. Yan, matangkad na po yung aloe vera natin kasi kinukunan po yan ng panlagay sa buhok at ginagawang antibiotic din sa mga sugat-sugat. Yan. Tulad nga po nito, nagkakasanga na dito sa taas. Ngayon, para mas lumaki pa siya, pwede nyo rin namang palitan ng paso o kaya dugtungan nyo yung paso para umabot dito yung lupa, para itong mga bagong panganak na yan ay magkaugat. Pero bago yan, alisin nyo muna itong mga nasa ibabang kikis. Yan, alisin nyo muna yan bago nyo dagdagan ng lupa. At sana nagkaroon kayo ng counting tips kung bakit may bato ang ating aloe vera. Kaya ako nilagyan ng bato yan kasi marami nagtatanong sa video ko, bakit po may bato, at hindi ko po yun naipaliwanag. Isa ngayon po, pinaliliwanag ko kung bakit may bato para po mas lalong lumaki ang ating aloe vera. Na kahit walang abono o fertilizer ay lumalaki po ang ating mga aloe vera. Yan. Yan ang mga talbos niya. At sana yung tips na pinakita ko sa inyo ay makunan nyo ng kaunting idea. Yan. Yan po bakit may bato. Okay, sa umagang ito, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Siguro naman nasagot ko na kung bakit may bato ang ating aloe vera, ano? Yan. God bless you sa inyong lahat. Huwag lamang po kayo makalimot mag-subscribe para sa susunod nating video ay update po kayo. At pindutin nyo na rin po ang notification bell para sa mga notify, lagi kayo naka-notify sa aking video na alam nyo kung ako'y nag-upload. At meron po tayong joint dyan. Kung gusto nyo mag-joint, meron po kayong pribilehiyo at tutulungan kayo ni YouTube na ang inyong mga video ay ipapublish niya. Lalo na kung mag-joint kayo sa third level. Nako, si YouTube kapag nag-join kayo ay tutulungan niya kayo na kayo ay makilala sa mga kahit saan sa buong mundo. Magkikilala kayo kapag nag-join kayo. At si YouTube po ang gagawa ng paraan yan. At meron po siyang paliwanag kung bakit mayroong join dyan sa subscribe, para yan po kung mababasa ninyo yan kung bakit kailangan mag-join ang isang YouTuber. At maraming salamat sa inyong panonood. God bless you muli.